Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang nauna na si Lodi Anissa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi J.C. Pete, Lodi Alrose Acon, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Rolly Dave Sabalones, Lodi Ice Cream Daily, Lodi Joshua Zulweta, Lodi Alyamin Sabangan, Lodi Zil ng Edulan Family, Lodi Marlon Balmes, Lodi Delfin Gutierrez, Lodi Toys 13, Lodi John John Nos Dr. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-34 na kabanata, sa pagpapatuloy. Mabilis na tumatakbo ang kabayo, sakay ang ating bida, habang hinahati nito ang hangin sa kanyang pagtakbo. Nakapangiwi ang kanyang mukha habang napamura siya sa isip na buwisit. At biglang bumalik sa kanyang alaala ang sandaling kaharap niya si General Jiang, na may malamig na tinig na nagsabing, "Ulitin mo ang sinabi mo." Dagdag pa niya habang napatikom ng mahigpit ng kamao na kung ang mga salita mo ay walang katibayan, mula sa sandaling ito. Ituturing kita hindi bilang isang nakatataas, kundi bilang isang traidor. Makikita ang kanyang kamao na mahigpit na nakatikom na sinabi sa kanya ni General Jiang na patay na ang emperador. Dagdag pa nito sa kanya na sa mga oras na ito, ang palasyo ng imperyo ay tiyak na naging isang malawak na labanan na para sa agawan ng kapangyarihan. Nabalitaan kong nagpasya na si Jiang Maso na tuluyang tanggalin na ang Grand Marshal ng Dongbang. Ang matagal na niyang tinik sa lalamunan. May gulat sa mukha ang ating bida na sinabi pa sa kanya ni General Jiang na hindi ka ba dapat magmadali? Sinabi pa niya sa ating bida na wala na akong natitirang sinuman na dapat protektahan pa. Dagdag pa niya na makikita ang bibig nito na pero ikaw, mayroon ka pa, hindi ba? Bumalik ang eksena sa kanya. Nagmamadaling patungo sa kinaroroonan ng Grand Marshal ng Dongbang, habang lalo niyang pinabibilis ang takbo ng kanyang kabayo, ang kanyang isip ay puno ng tensyon at iisang layunin, maabyutan siya bago pa mahuli ang lahat. Makikita naman ang mariin na tingin ni General Yang. Tahimik niyang pinagmasdan ang walang buhay na si Governor Zhong, na natiling matigas ang kanyang mukha ngunit mabigat ang kanyang mga mata. Tila pinipigilan ng anumang emosyon habang inuunawa ang bigat ng pagkawala sa gitna ng kaguluhan. At tahimik niyang sinabi sa walang buhay na si Governor Zhong, base sa iyong mukha, tila wala kang anumang pinagsisisihan, habang nananatiling nakatingin sa kanya. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng mabigat na kahulugan, tila sinusukat ang buhay at mga piniling landas ng taong nasa kanyang harapan. Makikita ang mariing pagtitig niya kay Governor Zhong. Ang mga labi nito ay bahagyang nakangiti kahit wala na itong buhay, na tila ba nananatili ang kanyang paninindigan hanggang sa huli. At nang makita iyon ni General Jiang, napakagat siya ng mga ngipin sa inis, ang kanyang panga ay bahagyang kumuyam habang pinipigil ang damdaming unti-unting nag-uumapaw sa loob niya. At sinabi niya habang bumaling at nagsimulang maglakad palayo, na hanggang sa huli, napakayabang at napakapasaway mo pa ring hayop ka, habang mabigat ang bawat hakbang, at ang kanyang tinig ay may halong inis at hindi maipaliwanag na galit sa kabila ng katahimikan ng paligid. Bigla siyang napatigil sa paglalakad. Sandaling katahimikan ang bumalat sa paligid bago siya muling lumingon kay Governor Zhong, ang kanyang tingin ay mas matalim at seryoso kaysa kanina. At napasabi na maaari itong magtunog na isang dahilan, pero talagang wala akong alam tungkol sa pananambang. Dagdag pa niya na nagbulag-bulagan lang ako. Ang mga tauhan ko ay wala nang iba kundi mga piyesa lamang sa laro ng mga nasa kapangyarihan. At naalala ito na sinabi pa niya na ngunit nang makita ko si Lord Song na sumusugod sa hanay ng mga Mongol, bitbit ang ulo ni Tejar. Nalaman kong isa siyang tao na kailangang mabuhay. At pagkatapos ay napangiti na lamang siya sa kanyang sarili, isang ngiting mabigat at hindi lubos na maipaliwanag, habang bahagyang bumaba ang kanyang tingin na tila sinusukat ang naging resulta ng lahat ng nangyari. At mahina niyang bulong na gayunpaman, sa anuman, na ipadala ko pa rin siya pabalik sa impyerno, puno ng matinding bigat at malamig na pagtanggap sa kapalit ng kanilang mga naging desisyon. Muli siyang tumingin kay General Zhong, seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan, bago mahina akong nagsalita, magkaroon tayo ng kasunduan. Kung makabalik ng buhay si Lord Song, isusumpa ko ang aking katapatan sa iyo, habang ang kanyang tinig ay nanatiling matatag, malinaw na ito ay isang pangakong may mabigat na kapalit. Dagdag pa niya habang naglalakad na papalayo, mababa at mabigat ang boses, ngunit kung makakabalik lamang siyang buhay. At muling lumipat ang eksena sa magulong labanan,
kung saan ang mga sundalo ay pilit na umaakyat sa mataas na pader habang umaalingaw-ngaw ang sigawan at pagbangga ng sandata. Sa itaas naman, walang tigil na nagpapakawala ng mga palaso ang mga tagapagtanggol. Sunod-sunod na bumabagsak ang mga ito sa ibaba, dahilan upang lalo pang magulo at maging desperado ang pagsulong ng mga umaatake. Habang patuloy na nagpapana ang mga tagapagtanggol mula sa itaas ng pader, maririnig ang sigaw nila sa gitna ng kaguluhan, "Huwag ninyo silang hayaang makaakyat." Sumunod pa ang isa habang walang tigil sa pagpapakawala ng palaso, "Mga traidor na basura. Tikman ninyo ito." Lalong umiigting ang labanan habang ang mga palaso ay bumabagsak sa ibaba at ang mga umaatake ay pilit pa ring umaakyat sa matarik na pader sa kabila ng panganib. Mariing napabulalas naman ang isa sa mga umaakyat na walang hiyaka. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat habang may nakita siya sa unahan, si Dongbang Chanho, nakatayo ng matatag at nakaamba na ang malaking espada, handang sumalubong sa kanya anumang sandali. At sa isang mabilis at mabigat na hampas ng espada, agad na naputol ang kamay ng lalaking umaakyat, dahilan upang mawalan siya ng kapit at mapasigaw sa sakit habang bumabagsak pabalik sa ibaba, kasabay ng lalong pag-init ng labanan sa paligid. Habang tinatapakan ni Dongbang Chanho ang naputol na kamay ng lalaki, maririnig ang mabigat na tunog ng pagwasiwas ng kanyang espada sa hangin. At pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang malaking espada. At malakas na sinigaw na huwag kayong hihinto. Ang katarungan ay nasa panig natin. At makikita ang mga sundalo na mabilis na tumayo ng tuwid sa kanyang harapan. Sabay na inyaangat ang kanilang mga espada, ang kanilang tindig ay puno ng tensyon at paghahanda. Mula sa labas ng mataas na pader, makikita ang mga nakasuot na kulay berde sa ibabaw ng bangin, tahimik na nakamasid sa nagaganap na labanan sa ibaba. Mula sa kanilang kinalalagyan, kitang-kita ang kaguluhan, mga sundalong nag-aakyatan sa pader, mga palaso na pumapailan lang sa hangin, at ang nagbabanggaan na mga puwersa sa ilalim. At mula sa gilid, mahinahong nagsalita ang isa sa kanila, "Hajok Sim. Masyado nang maraming nasasawi sa ating mga hukbo." Mariin pa itong tumingin, bago nagsalita ng mas mabigat ang tinig, "Hindi ba ito na ang tamang oras para kumilos ang Dark Division?" May madilim na ekspresyon ng mukha ito na sinabi pa ng lalaki sa kanya na plano ng Elder na gawin si Hategam na susunod na pinuno ng Dongchang sa pamamagitan ng misyong ito. Pero sa tindi ng mga nawala sa atin, ito pala ay si Hajok Sim, komandante ng Dongchang Dark Division. Habang nagsasalita pa ito na sa takbong ito, baka kay Amsen na mapunta ang pagiging pinuno. Bigla naman na hinawakan ito sa leeg ni Hajok Sim. At pagkatapos ay itinapat ito sa bangin. Habang hinahawakan nito ang kamay ni Hajok Sim, sinigaw nito na, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Mariin itong nakatingin habang sinasabi na, "Akala mo ba talaga dahil paborito ka ng Elder ay ikaw na ang boses niya?" Dagdag pa nito na, "Sige, magsalita ka pa." Muli nitong sinigaw na sa ganyang kawalang ingat sa pag-uugali, hindi ka takatakang hindi ka pa binibigyan ng Elder ng maayos na posisyon. Tumukod ang tingin nito habang sinisigaw pa ng lalaki sa kanya na, "Sa galing mong yan. Bakit nananatili ka pa ring isang anino lang sa Dark Division?" Pag-isipan mo, mas itinapat pa ni Hajok Sim ang lalaki sa tapat ng bangin. At napangisi ito na sinabi pa na, may punto si Jo Tegam. Tingnan mo ang lahat ng karangalang nakamit ko, pero hanggang ngayon ay komandante pa rin ako ng Dark Division. Pinagpapawisan nito na sinabi pa na, "Ipapakisuyo kita sa Elder, kaya pakiusap, bitawan mo na ito." Ngumisi si Hajok Sim at sinabi niya na, "Pero tila may nakalimutan ka." Masayang sinabi pa nito habang mas tinaas pa ang lalaki na, "Nasisiyahan akong pumatay ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa." Dahan-dahan na tinanggal ni Hajok Sim ang kanyang kamay sa leeg na sinabi pa na, "Minsan, nakakatuwa ring mag-iba-iba ng ginagawa." Na sinabi ng lalaki sa kanya habang nakahawak sa kamay ni Hajok Sim na, "Kumalma ka." Ilang sandali pa, makikita ang lalaki na nakahandusay sa lupa na hinulag ni Hajok Sim sa bangin, naliligo sa sariling dugo. At tumatawang sinasabi nito na hangal. Palaging sinasabi ng Grand Duke na ang iyong bibig ang iyong pinakamalaking kahinaan. At isang lalaki ang mabilis na tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Hajok Sim na tinatawag ng malakas ang kanyang pangalan. Isang sulat ang ibinigay nito sa kanya na agad na pinagmamasdan ng mariin nito. At ang nakalagay sa sulat ay si Tejar ay patay na. Si Jong Il Guan ay patay na rin.
Ang hukbong Mongol ay paatras na. Wala nang darating na dagdag na puwersa. Nilukot nito ang mensahe habang sinasabi na kaiyahiya. Hindi mo man lang nakayanan ang ganoon kasimpleng gawain. May seryoso itong mga tingin na sinabi pa sa isip na ang labanan sa Amsen ay nagtapos sa isang tabla. Na ang ibig sabihin ay walang makakakuha ng dagdag na puwersa sa magkabilang panig. Kung nakarating sa akin ang impormasyong ito, tiyak na alam na rin ito sa kuta ng Changpyong. At isang mensaherong ibon ang damapo sa pader. Kinuha ni Dongbang Chanho ang mensahe na tiningnan ng mariin. At sinabi pa sa isip ni Hajok Sim na kapag na-realize ng matandang yun mula sa Dongbang na wala na siyang aasahang tulong, susubukan niyang ilikas ang kanyang anak na babae. Dagdag pa nito habang napangisi na dahil dito, mas naging madali ang lahat. At pagkatapos, lumingon ito sa kanyang likod na sinabi ng mga bata. Agad namang tumugon ang mga ito sa kanya. At sinabi nito sa kanila habang naglalakad na oras na para sa isang pangangaso. At mula sa likod ng pader, makikita ang malawak na kakahuyan na tahimik at tila walang buhay, na nakalatag sa kabila nito. Sinigaw ni Rimei na hindi. Dagdag pa niya na paano mo inaasahang aalis ako ng mag-isa. Sinigaw pa niya habang tahimik ang kanyang ama na darating si Song Baek, kaya maghihintay ako rito. Sinabi naman ng kanyang ama na Rimei, hindi na darating si Song Baek. May gulat sa mukha na tinanong ni Rimei na hindi siya darating. Anong ibig mong sabihin? Biglang nasa kanilang likuran na ang grupo ni Hajok Sim na sinasabi na ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, naubos ang mga hukbo sa Amsen. Na agad na napalingon na may nagtataka si Dongbang Chanho dito. At napalaki ang mata na sinabi na mga hayop kayo. Makikita ang mga ito na sinabi pa niya na mga aso ni Jiang Maso. Habang makikita ito na nakangisi sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata. Ika-35 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang nagtatalsikang dugo sa ere kasabay ng mga sigawan sa paligid, habang unti-unting nilalamon ang kaguluhan ng buong lugar at makikita ang isang sundalo na napahandusay sa lupa. Habang nagtatalsikan ng dugo sa kanyang katawan, ang iba naman ay tila natakot na nakatayo lamang at nakatingin, hindi makakilos sa kanilang kinatatayuan. Napapalibutan ng ating bida ng mga sundalo, habang ang isa niyang kamay ay patuloy na tumutulo ang dugo. Ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo sa gitna ng mga ito na may malalim na paghinga. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang kamay at unti-unting naiipon sa lupa, habang nakatitig siya sa unahan at tahimik na naisip, ang kaliwa kong braso, tinamaan. Inasahan ko na ito, pero tila napakalayo pa. Makikita ang mga sundalo na nakaharang sa kanyang unahan, mahigpit na hawak ang kanilang mga sandata at handang umatake anumang sandali. Biglang sumigaw ang isa, pagod na siya. Tao lang din ang hayop na yan. At agad pang idinugtong. Sugurin niyo siya ng sabay-sabay at nang marinig yun, sabay-sabay na sumugod ang mga sundalo sa kanya. Napangiwi siya habang naiisip, tuloy-tuloy lang ang pagdating nila, kasabay ng pagtanaw sa napakaraming sundalo na sabay-sabay na sumugod sa kanyang direksyon. Idinugtong pa niya sa kanyang isip, habang bahagyang nanlalaki ang kanyang mga mata na masyado silang marami. Anong gagawin ko? Biglang may mga sibat na ramagasa sa kanyang gilid, dahilan upang mapabigla siya at sandaling mapatigil sa kanyang kinatatayuan. Ang mga sundalong sumusugod sa kanya ay isa-isang tinamaan ng mga sibat, at sa tindi ng mga tama ay napaatras ang mga ito. Mabilis na napalingon ang ating bida sa kanyang likuran, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita, dumating na pala ang grupo ni Deputy Leader, sakay ng mga kabayo at handang sumabak sa labanan. At sinigaw pa nito hawak ang espada na lintik naman, Panginoon. Kung susugod kayong mag-isa ng ganyan, ano na lang ang gagawin namin? Habang mabilis na lumalagpas sa ating bida ang grupo, malakas nilang isinigaw, kami na ang maghahawa ng daan. Lahat kayo, protektahan ng Panginoon. Makikita siyang tahimik na nakatayo, habang ang kanyang kapa sa likuran ay marahang inaangat ng hangin, tila nagbibigay diin sa kanyang matatag na presensya. At seryoso niyang naisip na ang pagtulong sa akin ngayon, ay isang gawa ng pagtataksil, bago siya bahagyang napangiwi at idinugtong pa sa kanyang isip. Mga hangal, hindi ako karapat-dapat sa ginagawa ninyo. Biglang napalingon ang ating bida na may halong gulat ng may sumigaw, ano pang itinatayo-tayo niyo riyan, Panginoon,
habang iniaabot ni Chief Joe ang kanyang kamay mula sa kabayo at idinugtong pa, sa takbong ito, maiiwanan na namin kayo. Bahagyang napangiti ang ating bida. Habang nakatingin sa kanya si Chief Joe na masiglang sumigaw, bilisan nyo. Makikita ang ngiti sa mukha ng ating bida habang tahimik niyang naisip, seryoso, hindi ko talaga mapigilan ang mga lokong ito. Sabay iniabot ang kanyang kamay kay Chief Joe. Ilang sandali pa, makikita na nakasakay na siya sa likuran ni Chief Joe, kapwa silang nasa ibabaw ng kabayo habang mabilis itong kumakaripas sa pagtakbo. Tumingin sa likod si Chief Joe at malakas na sinabi, kung gayon, ihahatid ka namin sa kuta ng champion, bago niya lalong pinabilis ang pagpapatakbo sa kabayo. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumabagal ang kabayo hanggang sa tuluyan itong huminto, habang unti-unting lumilitaw sa kanilang harapan ang destinasyong kanilang tinutungo. Agad naman na sinalubong sila ng isang general, na agad na lumapit sa kanilang kinaroroonan na may seryosong anyo. Oh, sa wakas, may saklolo na rin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na at sinabi ng ating bida sa kanya na, paumanhin, pero walang darating na saklolo. Napalakas ng tono ito na sumagot sa kanya na anong ibig ninyong sabihin, General Song. Nabalitaan naming nagtapos sa tabla ang labanan sa Heryudo. Tiyak na may mga nakaligtas. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na tatapat tinakita, ang mga hukbo sa Heryudo ay halos naubos na. Makikita ang gulat nito na sinabi pa sa kanya ng ating bida na ang mga kawal sa ilalim ni Gobernador Jong Il-guan ay tinambangan at nilipol ng mga Mongol. Dagdag pa niya na ang mga saklolo na dumating kalaunan ay hindi tapat sa Grand Marshal. Agad na nagbulungan ang mga sundalo sa likod ng general, na may halong pagkabigla at pagkalito, walang saklolo. Kung gayon, para saan pa itong lintik na pakikipaglaban natin? Tahimik lang ang general na sinabi niya sa kanyang isip na nanginginig na sa takot ang mga sundalo. Ang tanging pag-asa na lang natin ay ang hukbong Liaodong, pero sa takbong ito. Na agad na sinabi nito sa kanila na sa ngayon, mag-focus tayo sa muling pagsasama sa hukbong Liaodong. Napasabi naman ang gating bida habang tumingin sa kanyang likuran na ang ikatlong unit ng Iron Horse Corps ang maglilinis ng daan. At mula roon, makikita ang kanyang grupo. Makikita naman ang gulat sa mukha nito na may pagtataka, na makikita sila na napasabi pa ito sa kanyang isip na isa silang hukbo na may pambihirang disiplina. Bawat sundalo ay sumusunod kay Song Baek nang may hindi matitinag na pananalig. Napabulong pa ito sa kanyang isip na muyong. Napatikom ito ng kamao ng mahigpit na sinabi pa sa isip na maayos ang pagpapalaki mo sa kanila. Nagulat naman ito nang sabihin sa kanya ng ating bida na General Ma. Dagdag pa niya na ligtas ba si Binibining Rimei. At pagkatapos, makikita ang mabilis na mga paa na tumatakbo sa lupa, ang ating bida pala yun, na habang mabilis na humahabol kay na Rimei, naalala pa niya ang sinabi sa kanya ni General Ma na sa kasamaang palad, medyo nahuli ka na. Kakaalis lang niya patungong Liaodong kani-kanina lang, na makikita ang mukha ng ating bida na seryosong mabilis na tumatakbo. At naalala ito na sinabi sa kanya ni General Ma na pero huwag kang masyadong mag-alala. Ang Grand Marshal mismo, ang naghatid sa kanya, ano pa bang pwedeng mangyari? At naalala pa niya ang sinabi niya sa kanyang hukbo na ang pagtulong sa akin ay nangangahulugang mababansag ang traidor at mahaharap sa ganap na paglipol. Kung mayroon sa inyong gustong bumalik, gawin niyo na ngayon. Agad namang sumagot sa kanya si Chief Joe na mas pipiliin ko pang maging traidor kaysa magmakaawa sa ilalim ng yunok na yan. Agad namang sinigundahan ng iba ang sinabi ni Chief Joe, tama. Anong klaseng lalaki ang tatanggap ng utos mula sa isang kinastrang hayop? Mas mabuti pang mamatay. Mariin siyang nakatingin sa mga ito na sinabi pa na mabuti. Kung gayon, alam niyo na kung ano ang pinakaimportante, di ba? Agad na sumagot sa kanya si Deputy Leader na ang mabuhay. Dagdag pa niya na hindi ba, Panginoon? Tahimik niya namang pinagmasdan ang mga ito, habang pabalik na nakatingin din sa kanya ang mga sundalo, bakas ang seryosong tensyon sa magkabilang panig. At sinabi pa niya habang naglakad na sige, magkita na lang tayo sa Liaodong. Napalingon siya nang may nagsalita na talaga bang hindi ka sasama sa amin? Humarap siya dito habang sinasabi pa sa kanya ni General Ma na alam nating lahat, ang Grand Marshal ang pinakamalakas na mandirigma sa Imperial Guard. Walang sino man sa militar ang kayang magpabagsak sa kanya. Kaya dapat sumama ka na sa amin sa Liaodong. Balik sa kanya na sinasabi niya sa kanyang isip na alam ko. Alam ko kung gaano siya kalakas.
Dagdag pa niya na pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Dagdag pa niya habang mas binilisan pa niya ang pagtakbo na bakit labis ang kaba ko. Makikita ang ating bida na biglang napatigil sa pagtakbo, habang malalim ang kanyang paghinga at nakatitig ng mariin sa kanyang unahan na tila binabasa ang sitwasyon sa harap niya. Nakita niya ang mga sundalo na nakahandusay sa lupa, dahilan upang bahagya siyang matigilan at tahimik na mapaisip, ano ito? At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata.